Punong-puno po ng katatawanan ang naging karera sa showbiz ni hari ng komedya Dolphy. Masilimot naman daw ang kanyang pinagdaanan sa buhay, lalo na sa kanyang buhay pag-ibig. Yan ang ikinuwento ng Comedy King kung ituring sa manunulat na si Bebet Ortesa na siya namang nagdaghala noon sa isang libro. Nakatutok si Tricia Zafra. Marami pang kwento sa likod ng mga ginampanang papel ng hari ng komedya sa teatro, pelikula, radyo, telebisyon at maging sa tunay na buhay bilang isang Pinoy, anak, kaibigan, lalaki, asawa at ama. Yung pangalan niya ng apo upang maipahayag ang natatangi kung alin to. Ang mahigit 8 dekada niyang buhay, 6 na buwan niyang isinalaysay sa kaibigang si Direk Bebet Ortesa noong 2007 sa librong Dolphy, Hindi Ko Ito Narating Mag-Isa na nailathala noong 2008. Dito, idinitalye ni Dolphy ang mga nangyari sa kanyang buhay mula noong panahon ng Hapon hanggang sa panahong ikanyay, lahat ng cellphone may kamera. Sa isa sa mga yugto ng aklat, kwento ni Dolphy, lahat ng cellphone may kamera, wala ka ng lusot. Minsan, dala-dalawa na sila, iniipit ang mukha mo sa gitna, smile, may nagsisindi lang ng lighter, napapangiti akong automatic, akala ko flash, kumidlat, ngiti ako, akala ko pa rin flash. Kuwela man, lumuluha rin, ilang beses daw naiyak sa kanilang mga interview ang Comedy King. When he talked about his parents, talked about his mother, makaina-auntie to Dolphy eh. And then when he talked about thinking na hindi niya na makikita ulit si Vandolph, naiyak siya doon. When he talked about Shasha, about his operation, basta pamilya. Pamilya at saka kaibigan. We got very emotional talking about FTJ. Nakalimbag din sa libro ang makulay niyang buhay pag-ibig. 18 ang anak ni Dolphy mula sa 6 na babaeng nagpatibok ng kanyang puso. He offers his friendship first. Style. He doesn't speak of the women in his life na parang he's proud na dumaan siya sa ganun. Hindi siya ganun eh. There's a line in the book where he says, ang talagang minahal niya ay mabibilang daw talaga sa daliri ng kamay, sabi niya. Kasi kung bilangin daw lahat-lahat, sabi niya, pati yung kanyang mga feelings, masisira daw ang abacus ng Chinese, sabi niya. Karangalan at di matatawarang karanasan daw para kay Direk Bebet na pakinggan at itala ang kasaysayan ng buhay ng Comedy King. It was funny. The book is written exactly how he said, how he said it. I really feel honored na he trusted me well enough to tell me the story of his life. The things that I enjoyed in the writing of the book was, kasi 3 nights, 3 nights a week. After every night, he would take me out to dinner. At isa raw sa naging hangout nila noon ang restaurant na ito sa Maynila. Natambayan na raw ni Dolphy mula pa noong 1950s. Never siya magdi-dinner, never mawawala sa kanyang chocolate alamud, pie alamud, each of that two. And then oxtang, gusto din niya yon. And then lamb chop. Pero ito lately, hindi na siya nagkakakain ng mga pork chop, lamb chop. Ito na lang turkey, ganon. Mabagal kumain. Demure lang siya. Noong nakaraang taon daw nang huling kumain dito si Pidol. Ayun ang sinabi niya sa akin the last time we saw each other na wag ko raw pabayan ng hison. Nagulat ako eh. Natouch ako doon. Kung pabayan ng hison, sabi niya sa akin, mahal kong mama mo. Yes, sabi ko. Hindi ko pababayan. Pero ngayong nasa ospital siya, pinadadalhan na lang daw nila ng pagkain ang pinakamabait at masayahing suki at kaibigan. Ano pinapadala niya sa kanya? Yeah, ganyan. Fresh orange juice, hamburger steak. At tulad ni Aling Milagros, para kay Evelyn Bontogon Guerrero, o mas kilalang matutina sa programang John and Marcia, walang katulad si Dolphy. Tito Dolphy talaga yung naging malapit sa puso ko. Kim na siya. Pag-actingan ka ng panahon, nagkikita ka talaga makikipag-chat kahit na ilang minuto lamang para masabing kumusta ka. Nakaganon. Ayon naman kay Direk Bebet, kung may nais man daw iwan ang Comedy King sa atin. I asked him once, Tito Dolphy, sino ang sa tingin mo papalit sa'yo? Sabi niya, yung hindi tumatawag sa kanyang sarili na next Dolphy.
Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.